Breaking news mga kabayan. Nakakalulang halaga ng unreconciled assets sa Davao City, sinita ng COA. Saan napunta ang mga ito at bakit kinuwestiyon ng state auditors kung existing pa ba ang ilan sa mga proyektong nakalista? Pangalawang breaking news, ang mga dating opisyal ng DPWH na unang kumanta, babawiin na raw ang kanilang mga testimonya. Isang matinding babala, binitawan ng Senado sa oras na gawin nila ito. Pangatlong breaking news, pasabog na revelasyon ni Senator Ping Lacson sa isang senador na mayroon umanong 2.5 billion allocables sa 2025 budget. Sino naman kaya ito? At panghuli sa ating mga balita, sa gitna ng mainit na sagutan tungkol sa Cabral Files, nagsalita na pabalik si DPWH Secretary Vince Dizon. Ano ang katotohanan sa pagkasangkot niya sa paglabas ng mga dokumentong ito? Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang Commission on Audit o COA ay muling naglabas ng isang nakakagulat na ulat at sa pagkakataong ito, ang sentro ng kanilang pagsusuri ay ang lokal na pamahalaan ng Davao City. Ayon sa isang ulat ng DZMM Teleradyo, sinita ng COA ang isang napakalaking discrepancy o hindi pagtutugma sa mga record ng ari-arian ng syudad para sa taong 2024. Ang problema, sa kabuuang 8.7 billion pesos na halaga ng property, plant and equipment ng Davao City, 8.2 billion dito ay hindi nagtutugma sa pagitan ng kanilang accounting record at ng kanilang physical count report. Dahil dito, idineklara ng COA na unreliable o hindi mapagkakatiwalaan ang kanilang mga report. Ano ang ibig sabihin nito sa simpleng salita? Hindi masabi ng COA kung ang mga ari-ariang nakalista sa papel ay tunay nga bang umiiral. Ayon sa COA, ang problema ay nag-ugat sa kakulangan ng inventaryo at sa kawalan ng regular na pagkukumpara ng mga detalye. At ang mas nakakabahala pa, may mga mahahalagang property na hindi napasama sa report. Kabilang na rito ang kanilang flood control system, power supply system, communication network, at maging ang mga gusali ng paaralan, ospital at health center. Isang malinaw na kapabayaan sa pag-record ng mga pinakamahalagang ari-arian ng syudad. Ngunit hindi lang iyan. Sinita rin ng COA ang napakababang paggamit ng Davao City sa kanilang pondo para sa disaster management. Noong 2024, sa mahigit 400 million pesos na pondo para sa Local Disaster Risk Reduction and Management Program, 60.79 million lang ang kanilang nagastos. Ibig sabihin, mahigit 300 million ang hindi nagamit. Ang resulta, sa 31 proyekto sa ilalim ng programa, 7 pa lang ang natatapos, habang ang iba ay ongoing pa o hindi pa nasisimulan. Ang ulat na ito ng COA ay naglalantad sa isang malalim na problema sa pamamahala sa Davao City. Sa harap ng dumaraming banta ng kalamidad, bakit hindi nagagamit ang pondo para sa kaligtasan? At sa gitna ng malawakang flood control scandal sa buong bansa, bakit hindi matukoy ng syudad kung nasaan at ano ang estado ng kanilang sariling flood control system? Yan ang mga tanong na kailangang sagutin ng lokal na pamahalaan. Samantala, ang investigasyon sa malawakang flood control scandal ay lalo pang umiinit. At sa pagkakataong ito, ang mga mismong whistleblower ang nasa gitna ng kontrobersya. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, isang napakatinding babala ang binitawan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa mga dating opisyal ng DPWH na nagbabalak na bawiin ang kanilang mga sinumpaang salaysay. Ang kanyang mensahe, sa oras na bawiin nila ang kanilang testimonya, maaari na silang maharap sa kasong perjury o pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Isang malinaw na babala sa mga BGC boys at iba pang testigo na tila nagbabago na ng ihip ng hangin. Ngunit dito na binitawan ni Lacson ang kanyang pinakamabigat na punto. Kahit pa mag-retract sila, hindi raw titigil ang investigasyon. Ipinaliwanag niya na ang kanilang mga testimonya ay isang bahagi lamang ng malawak na ebidensya. Hawak pa rin daw ng Senado ang mga documentary evidence at ang mismong budget book items na direktang nag-uugnay sa mga mambabatas at sa iba pang sangkot sa korupsyon. Sa madaling salita, mayroon man o walang testigo, tuloy ang laban.
At para patunayan ito, inilatag na niya ang mga susunod na hakbang. Nakatakda na raw ganapin ang susunod na Blue Ribbon Committee hearing sa January 19. At sa pagdinig na ito, ipapasubina na nila ang dalawa sa mga pinakamalalaking pangalan sa iskandalo, si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at ang puganting si dating Congressman Zaldico. At ang kanyang huling babala, kung hindi sila sisipot sa pagdinig, irerekomenda niya sa Senate President ang pag-i-issue ng kaukulang warrants of arrest. Hindi lang ang investigasyon patungkol sa flood control ang mas umiinit, kundi maging ang usapin patungkol sa 2026 national budget. Dito na pumasok ang matitinding sagutan sa pagitan ng mga senador. At sa pagkakataong ito, isang direktang kumprontasyon ang sumiklab sa pagitan ni na Senator Ping Lacson at Senator Amy Marcos. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, hindi na pinalampas ni Lacson ang anyay pagmamalinis ni Marcos sa issue ng national budget. Matapos ang sunod-sunod na batikos ni Senator Amy sa umano'y giniling na pork sa 2026 budget, isang napakabigat na revelasyon ang binitawan ni Lacson. Ayon sa kanya, si Senator Amy mismo ay mayroon umanong 2.5 billion pesos na allocables o sponsored projects sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. Ang kanyang punto, kung noon pa pala ay nakikita na ni Marcos ang problema, bakit hindi raw ito tumutol noon? Gayong bahagi naman siya ng bicameral conference. Pero hindi pa dyan natapos ang banat ni Lacson. Ibinunyag din niya na madalas daw dumalo si Senator Amy sa mga payout ng mga programang ayuda tulad ng AICS, ang mismong sistema na pinupuna ngayon bilang soft pork. At sa huli, nag-iwan si Lacson ng isang sarkastikong pahayag. Gusto raw sigurong mag-apply ni Senator Amy bilang miyaw-miyaw sa Senado dahil sa kanyang mga ikinikilos. Ang sagot naman ni Senator Amy sa lahat ng ito, hindi niya muna raw ito sasagutin ng direkta. Ngunit sa kanyang Facebook post, isang maikling salita lang ang kanyang binitawan na tila naglalaman ng lahat ng kanyang nararamdaman. Gigil yarn. Ang sagutang ito sa pagitan ng dalawang bigating senador ay nagpapakita ng isang malalim na lamat sa loob mismo ng Senado. Isang banggaan ng mga akusasyon at personalidad na tiyak na aabangan pa natin ang mga susunod na kabanata. Ang issue ng tinatawag na Cabral Files, ang mga dokumentong sinasabing naglalaman ng kumpletong listahan ng mga pangalan sa likod ng kontrobersyal na budget insertions, ay hindi na lamang isang usaping teknikal o dokumentaryo. Ito ay nauwi na ngayon sa isang lantad at matinding bangayan sa pagitan ng dalawang matataas na opisyal ng pamahalaan na kapwa nag-aangkin ng bersyon ng katotohanan. Ayon sa isang ulat ng Senate Hearing Philippines Channel, sa isang press conference, tuluyan ng binasag ni DPWH Secretary Vince Dizon ang katahimikan at sinagot ang mga alegasyong ibinabato laban sa kanya ni Congressman Leandro Leviste. Sa isang diretsahan, malinaw at walang paligoy-ligoy na pahayag, mariing itinanggi ni Dizon ang paratang na siya umano ang nag-authenticate o nagkumpirma ng anumang dokumento na hawak ni Leviste. Ayon sa kalihim, hindi lamang mali ang aligasyon. Ito raw ay ganap na walang basehan. For the record, wala akong ina-authenticate na dokumento dahil hindi ko pa nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento, mariing pahayag ni Dizon. Isang tahasang pagkontra ito sa paulit-ulit na pahayag ni Congressman Leviste na may basbas umano ng DPWH Secretary ang paglabas at pagiging lehitimo ng mga Cabral Files. Sa puntong ito, malinaw na dalawang magkasalungat na salaysay ang nagbabanggaan at parehong may implikasyong politikal at kriminal. Gayunpaman, nilinaw ni Dizon ang isang mahalagang detalye na ayon sa kanya, pilit na pinaghahalo sa issue. Ang may pahintulot daw niya ay hindi ang paglalabas ng mga Cabral Files, kundi ang paglalabas ng listahan ng alokasyon ng budget kada distrito. Isang datos na matagal nang itinuturing na public record at matatagpuan sa National Expenditure Program at General Appropriations Act. Para kay Dizon, malinaw ang linya. Ang transparency sa budget allocation ay ibang usapin sa pagkuha at paglabas ng mga internal na dokumentong may sensitibong nilalaman. Ngunit dito na niya binitiwan ang isang mas mabigat at mas sensitibong aligasyon.
Isang pahayag na direktang sumasalungat sa kwento ni Leviste kung paano umano nakuha ang mga Cabral files. Ayon kay Dizon, ang pagkuha ng mga file mula sa computer ng isang staff ng yumaong Undersecretary Cabral ay walang anumang basbas mula sa kanya. Mariin niyang iginiit na hindi niya ito pinahintulutan at paulit-ulit niyang binigyang diin ang puntong ito. Paulit-ulit kong sasabihin yon, giit ng kalihim. Isang pahayag na nagpapahiwatig ng seryosong paglabag kung totoo ang nangyari. Ayon kay Dizon, ang impormasyong ito ay base mismo sa personal na salaysay ni Jose Cabral bago ito pumanaw, isang detalye na lalong nagpapabigat sa issue. Dahil ang pangunahing saksi sa pinagmulan ng mga file ay wala na upang magpaliwanag. At dito pumapasok ang isa pang kritikal na tanong na matagal nang binabalikan ng publiko. Nasaan na ngayon ang mga orihinal na Cabral files? Sino ang may hawak? At sino ang may kapangyarihang magpasya kung alin ang totoo at alin ang manipulasyon? Kinumpirma ni Secretary Dizon na matapos pumanaw si Undersecretary Catalina Cabral, nag-issue ang Office of the Ombudsman ng subpoena para sa lahat ng kaugnay na dokumento mula sa hard copies hanggang sa mismong mga computer at CPU kung saan umano nakasave ang mga file. At ayon sa kanya, ang lahat ng ito ay naipasa na nila ng buo sa Ombudsman noong holiday break pa lamang. Dahil dito, malinaw ayon kay Dizon na ang kustodya ng lahat ng dokumento ay wala na sa DPWH kundi nasa kamay na ng Ombudsman. At mula sa puntong iyon, ang kapangyarihang magpasya kung ano ang susunod na hakbang, kung ilalabas ba ito sa publiko o mananatiling ebidensya, ay nasa tanggapan na ng Ombudsman. Ang unang hakbang, ayon kay Dizon, batay sa kanyang pakikipag-usap kina Ombudsman Boying Rimulya at Assistant Ombudsman Miko Clavano, ay ang pagsasagawa ng isang masusing forensic audit. Layunin nitong tukuyin kung ang mga Cabral files ay tinamper, binago, dinagdagan o ginalaw sa anumang paraan. Isang kritikal na proseso ito dahil dito malalaman kung alin ang orihinal, alin ang edited, at alin ang maaaring ginamit sa maling paraan. Ang forensic audit na ito ay isasagawa sa tulong ng PNP Cybercrime Group at ng National Bureau of Investigation, mga ahensyang may teknikal na kakayahan para suriin ang digital fingerprints ng mga file. Para kay Dizon, ito lamang ang paraan upang tuluyang maitatag ang katotohanan sa likod ng naglalabang bersyon. Sa tanong kung bakit ngayon lamang tuluyang naisuko ang lahat ng dokumento at computer, ipinaliwanag ni Dizon na matagal na silang nagsusumiti ng mga files sa Ombudsman at sa ICI at ginagawa ito in batches. Ngunit ang huling supina ay mas malawak ang saklaw, kasama na mismo ang mga CPU, kaya't kinailangan ang mas istriktong turnover process. Tiniyak din niya na ang mga computer na ito ay nakasecure na mula pa noong Setyembre upang maiwasan ang anumang alegasyon ng manipulasyon. Sa gitna naman ng panawagan ng publiko at ilang mambabatas na isa publiko na ang listahan ng mga proponent ng mga proyekto bilang hakbang sa transparency, sinabi ni Dizon na personal siyang sang-ayon sa ideyang ito. Dapat nga ilabas lahat yan ayon sa kalihim. Ngunit nilinaw niya na dahil ang mga dokumento ay bahagi na ng isang ongoing investigation, hindi nila ito maaaring basta-basta ilabas nang walang pahintulot ng Ombudsman. Aniya, kailangan muna nilang idulog at humingi ng basbas kung maaari na ba itong ilantad sa publiko. Samantala, nagbigay rin si Dizon ng update sa kanilang malawakang kampanya kontra korupsyon. Ayon sa kanya, umabot na sa 241 milyon pesos ang kabuuang naisauling pera, habang 20 bilyon naman ang halaga ng mga na-freeze na assets hanggang December 19. Ipinakita rin niya sa media ang mga bagong nakumpiskang luxury vehicles ni Zaldico, kabilang ang isang Rolls-Royce, mga ari-ari ang inaasahan nilang maisusubasta sa lalong madaling panahon. At sa isang huling pasabog na malinaw na nagpapakita ng kanyang determinasyon, inanunsyo ni Secretary Dizon na sa January 20, siya mismo ang magtitestigo sa Sandigan Bayan para sa trial ni Zaldico kaugnay ng kaso nito sa Oriental Mindoro. Isang malinaw na senyales na hindi lamang siya tagamasid, kundi aktibong kalahok sa pag-usig sa mga inaakusahan. Ang sagutan tungkol sa Cabral files ay nag-iwan ng isang malaking tanong na patuloy na bumabagabag sa publiko.
Sino ang nagsasabi ng totoo sa likod ng pagkuha at paggamit ng mga dokumento? Ngunit sa ngayon, isang bagay ang hindi maikakaila. Ang mga resibo ay nasa kamay na ng ombudsman. At habang isinasagawa ang forensic audit, ang buong bansa ay nag-aabang kung anong mga pangalan, detalye at pasabog ang lalabas kapag tuluyan ng bumukas ang laman ng mga file.